Okay. Please keep all your nose. Settle down. And sit up straight. Okay. Okay, atin naman tatalakayin ang asignaturang feeling. Pero bago tayo tatapos sa ating aralin, ay nais ko malaman kung sino sino pa nakakaalala kung ano ang nalakay natin kahapon. Sino? Ano? Dahil tungkol sa panag-uri. Ano? Ano ang panag-uri, Darren? Tama. Ano pa? Dwight. Tama. Ngayon na alam mo na kung ano ang panag-uri. Bago tayo dadako sa ating aralin ay may inihanda kong aktibidad para sa inyo. It is tinatawag na treasure hunting. So now, ang group 1, tingnan niyo ay group 1, you will find or hanapin mo yung envelope na kulay red at ang group 2 hanapin ang kulay yellow na naintindihan po ba? Lahat ay tumayo at hanapin ang itinago kong envelope. Tama, group 2, nakita na nila. Buksan ang envelope at basahin ang sinasaad dito kung ano. Nakalagay na po dyan ang inyong pencil pen at Manila paper. Pencil pen, nakita na ng group 1 ang kanilang envelope. Pakibuksan po ito. Basahin kung ano ang sinasaad. Ito po ay pagkatapos ay paskill po natin sa Pizarra. Bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto upang gawin ang sinasaad sa envelope. Please cooperate ang mga members ng Bugay Tama, ang Bugay Istorya, at ba yung member na binagila sa sulat. Okay? Very good. Just minimize your voice, kay kagapon na kayo. No, just talk normal. If you are done, please butang kayo sa atong nga blackboard. Okay?
ba ang sinasaad? Bawat bunga ay lagyan ng pangalan ng iyong kaklase. Okay. Ano pa? Ano pa sinasaad doon? Wala na. Wala na. Nagawa niyo ba? Tingnan niyo nga kung pareho kung tama ba ang inyong ginawa. Very good. Dahil tama ang inyong ginawa. Bigyan po ng palakpak ang ating mga sarili. Now, ano ang napapansin niyo sa inyong ginawa? Ano? Wala kayong napansin? Ano napapansin niyo doon? Sa inyong ginawa? Wala? Dapat may napapansin kayo. Ano napansin? Yes? Deb, ano napansin mo? Oo, tama. May mga alimutunin na dapat sana. Ano pa? Tama, may mga sinusunod kayo. Ano pa? Wala na. So, bakit nyo kaya iyan nagawa? Ano ang pinasihan nyo? Tama, ang pinasihan nyo po ay ang mga nakalagay dyan. So, tama ba ang pinasihan nyo at nakagawa kayo ng ganyan? Bakit kaya nagawa nyo ang ganyan? Drawing kayo ng puno, nakapaglagay ng pangalan ng mga klase nyo, at nilagay kayo ng bunga. Ano ang pasahan nyo? Tama, dahil dyan, dahil sinunod nyo ang nakasaad po dyan. So, ano ang natutunan nyo sa paggawa ng ginagawa nyo? Ano mga natutunan nyo sa paggawa niya? Dapat ano? Tama, dapat tayong sumunod sa mga alituntunin ng sa magawa natin ng tama ang ating gustong gawin. Okay, very good. Ano ba? Sino ba ang makapagbibigay po? Wala na po bang makapagbibigay? So, sa palagay niyo, ano kaya ang magiging topic po ng klase natin ngayon? Batay sa ginawa niyong aktibidad. Ano? Paggawa ng ano? Ano ba? So, ating tatalakayin kung bakit kaya natin nagawa ang mga bagay na ito. Bakit kaya natin napagsunod-sunod ang mga gawain na iyon at paano natin natutukoy kung ano ba ang dapat natin gawin. Naintindihan mo ba? So, ating tatalakayin ay tungkol sa pagsunod sa panuno. Tama po kayo. Dahil ang pagsunod sa panuno po ay nakakagawa po tayo ng maayos na gawain. Okay? Now, everybody read. Pagsunod sa panuno. So, sa pagbasa niyo po ng pagsunod sa panuno, ano po ang pumapasok na ideya sa inyong utak? O ano ang kaunahang ideya ang inyong naisip? Ano po? Pagsunod sa panuno. Yes, kumbaga directions or instructions. So, let us now tackle ang pagsunod sa panuno. Ano nga ba ang panuno? Everybody read.
Dapat unahin natin basahin kung ano nga ba ang panuto upang hindi tayo magkamali. Kaya iba niya kay directly lang answer huwag gabasa sa instructions or panuto. Ang one of the examples na ang panuto ay, di ba, part na siya sa writing. How about naman niya sa pabigkas? Like for example, inutusan ka lang yung nanay kung ano
any clarifications mo? Naintindihan mo ba kung ano ang paluto at kung dapat nasundin ang paluto? Magaling mga bata. Ano nga ang paluto? Ito ay yes, Abson. Tama. Ano ba? Tom. Very good. So, magbigay nga ng halimbawa ng paluto na usually na naranasan niyo sa loob ng paaralan or sa labas ng paaralan. Yes, Grace? Very good. What else? Ano ba? Ano ba yung mga bagay or mga paluto na naranasan niyo? Tuwing kayo, saan kayo? Ano pa? Tama. Tama po yun, Abson. How about you, Johan? Sumusunod ka ba sa mga paluto? O ano-ano mga paluto ang sinusunod mo? Very good. At pagtawid ng tama, pag-green light. Ano green light or red light? Tama po yun. Isa po yun sa mga palutong dapat sunod. How about kung mga masyal ka sa party? Di ba may nakalagay na bawal magtapon ng basura, bawal umihi dito. Sinusunod niyo ba yung mga paluto? Tama, dahil para rin po sa ating lahat po yun. Dahil po ikaw ay nagtatapon ng basura sa parke, ano na lang ang kalalabasan ng parke kung wala ang paluto? Di ba? Hindi magiging maganda yung parke. Hindi din magiging maligam at hindi dadayuhan ng mga tao kasi nga malumi. So, dapat importante malaman natin kung ano yung mga paluto at sundin ito upang maiwasan natin ang pagkakamali at hindi magandang resulta. So, sino pa or ano pa yung mga tanong na gusto nyo? Ang hindi nyo ba naintindihan na dapat po ba? Wala na. Dahil wala na. Eh, tapos na siya. So, ito na po. Kumuha ng papel. Tapos, pumunta sa parehong grupo. Nakapunta sa parehong grupo. Sundin lamang ang mga panunuto. Dapat basahin ng mabuti at intindihin kung ano ang pinapakayag bago sumulat. Bigyan ko lang po kayo ng 8 minuto para sagutin ang ating inalakay. You may start now. You have questions? Is there a ask on you? Tapos na ba ang lahat? Okay. Pumunta. Sa lahat, 6 minutes. 9 minuto. Okay, let me see your word. Okay, don't talk nonsense, Abson. So, okay. Please be quiet sa mga tapos na.
peso. 1 is hard. Tama po ba ang una? Yes, very good. Gumuhit ng tatsulok sa loob ng parisuka. Sa number 2, gumuhit ng parisuka ang tatsulok sa parisuka. So it should be. Tama po ba? Very good. Another one is isulat ang bilang isa hanggang 5 at bilugan ang nasa gitna. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Bilugan ang nasa gitna. The next one is isulat ang salitang Pilipino at bilugan ang mga katinig. Ano nga ba ang katinig? Sino makapagsasagot nito? Bilugan ang mga katinig. So that's correct. Number 5. Sinasabi kumuhin ng bata lagyan ng bituin ang bawat sulok nito. Ay, ba yung sukat? Pareha ba ba na? Pareha ba? Sumari na may bawat sulok ay may bituin. Very good because ang nakikita ko na tama naman ang inyong ginawa bawat grupo. So bigyan po natin ng palakpak ang ating mga salita natin na susunod natin ng mabuti ang mga sinasaad na panuto. Very good. Now, kumuha po kayo ng kalahating papel at inyong sasagutan ng sunod-sunod. May nahanda po akong worksheet dito. Bibigyan ko po lamang kayo ng 8 minuto para sagutan ang ating pagsusulit. Kung naiintindihan ba talaga kung ano ang pagsunod sa mga panahon? Pwede na po kayong magsimulang sumagot.
inyong takdang aralin. Pakibasa po,